Hello, magandang hapon sa lahat. At ako ay mag, ah, magbablog patungkol po sa bagong development sa tungkol kay Erwin Tulfo. Kung ano ang ginagawa ni Erwin Tulfo sa laban sa kaso na sinampa ko laban sa kanya. Ang kaso ay pinapadisqualify ko siya sapagkat siya po ay Pilipino, ay Amerikano, at siya po ay nagkaroon ng tinatawag na mga kakulangan para sa kanyang kanyang qualification, na dapat wala siyang tinatawag na moral turpitude. Ibig sabihin, masamang ugali na sa bawat kaso na sinintensyahan siya ay 5 taon. So, 4 na kaso ang sentensya laban sa kanya, at yan ay 4 na libel. So, kung 4 na libel times 4, 5 years for every libel, ay may times 4, magiging 20. So ngayon kung magiging 20 years. So yan po ang yan ang kanyang unang aking tawag dito na rason para siya ma-disqualify. Okay, pangalawang rason ko ay siya po ay Amerikano, hindi siya Pilipino. At anong dahilan kung bakit ako nagrason na siya Amerikano at hindi Pilipino? Yun po ay dahil sa katotohanan na siya ay na-issuehan ng US passport mula noong 1991 hanggat sa 2021 na sinurrender niya. So, 4 na beses siya inisyuhan ng US passport. So, ang una ay inisyu noong 1991, pangalawa 2001, pangatlo 2011, pang-apat 2021. So, yan po yung kanyang nagiging problema. So, sa ngayon, ang isa pang rason na kung bakit ko sinampan siya ng pa-disqualify ay yung nilabag niya ang batas ng political dynasty. Kasi 3 na sila tatakbo sabay-sabay, dalawa sila tatakbo sabay-sabay, ay may kapatid na siya nandun sa taas. So, may dynasty na. Pati ang pamangkin niya na si Ralph Windeltio na tumakbo rin pagpapahalal ulit sa 2nd District ng Quezon City bilang congressman. Ang yari na Hipag, asawa ni Rapi, ay tumakbo rin na congressman sa ilalim ng tinatawag na AXIS party list. So, yan. 5 na sila. May kasunod pa. May pang-5 pa na isa na si Wanda Tulfo Teo, kapatid niya babae, tumakbo rin sa turismo party list. So, yan po ang aking mga dahilan. Dagdag niyan ay meron pa akong dahilan na binabanggit, yung patungkol sa kanyang hindi nakatapos na pag-aaral at hindi siya makapagsilbi ng efficient public service sa kanyang pwesto na senador kung siya magtatakbo senador sa Senado. So, isa pa, ang kanyang pagtakbo ay hindi ay magtatanggal ng karapatan ng ibang tao na gusto na maging senador. So, kasi sinasamantala ng dalawang magkakapatid na andun na ang kapatid nilang isa, si Rafi Tulfo, tapos papasok pa yung dalawa. So, yung karapatan ng iba na magiging senador din ay natatanggal sapagkat po ay wala silang kakayahan manalo kagaya kay Tulfo. So, yan ang ating pag-usapan sa ngayon, at akin ilatag sa inyo kung ano yung pag-amin ni Tulfo
na siya ay mayroong passport at naging sundalo din siya ng Amerika. So, yan po ang pag-usapan natin. At meantime, i-share natin dito yung isang litrato niya kung saan ay binalita siya ng Comelec na may isang kaso. Actually, ito at ang kaso na sinampa ko laban sa kanya. Saan ba yun? So, yan, nakita nyo, no? Yan siya. Yan po si Erwin Tulfo. Pero but nevertheless, iangat ko po rito yung kaso niya. Yung sagot niya na pinasa ng kanyang abogado. At ang abogado niya ay yung law firm ni Karen Jimeno, Attorney Karen Jimeno, na siyang broadcaster diyan sa Billionaire Channel. So ito ipakita ko sa inyo yung sagot niya. Yung binabanggit ko, yun ang sinasabi niya. Bagkos, sabi niya, wala rin daw akong karapatan na ipa-dismiss, ipatanggal siya sa pagiging kandidato kahit na inamin niya na siya ay naging sundalo ng Amerika at nagkaroon ng US passport. Tingnan natin ang argumento niya. Maganda pakinggan, maganda tingnan, pero ganun pa rin, ang ibig sabihin ay talagang dapat siyang tatanggalin bilang kandidato pagka-senador. Sapagkat ang kanyang ginawa ay magpapakita lamang siya na hindi siya tapat sa bansa natin. Iba yung usapin kung tapat ka o citizen ka. Hindi man ibig sabihin kasi kung citizen ka ay tapat ka na kagad sa bayan. So ang kanyang naging problema dito ay siya ay Amerikano, Amerikano na may passport pala na Amerikano at inamin pa niya naging sundalo din siya. So ito unahin natin pinulusuputasyo ang kanyang sagot sa issue kung siya ay abogado o kung siya ay Amerikano o Pilipino. Ang kanyang definition ng pagiging Amerikano ay dapat nanumpa siya sa Amerika bilang Amerikano. Ang kanyang katwiran, siya ay hindi nanumpa sapagkat ang pag-issue po ng passport sa kanya sa pangalan ay sa pangalan ng iba, hindi sa pangalan ni Erwin Tulfo, kundi sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. Ngayon, sa passport na pag-apply ay hindi ka naman nanumpa na magiging tapat ka sa United States of America. Mukhang mali din ata to kasi kung mag-apply ka ng Philippine passport, nakalagay din dyan, may pinipirmahan ka at merong sinasagot mo na ikaw ay handa managot sa mga kasinungalingan na nabanggit mo doon. Kasama sa mga bagay na binabanggit mo kung mag-apply ka po ng pasaporte ng Pilipinas, ay parang kagaya rin sa pag-apply mo na pasaporte ng Amerika. Ang pasaporte, nakalagay po dyan na ikaw ay sinasabi mo, ikaw ay born Filipino o di kaya nag-apply siya sa pangalan ng Erich Sylvester Tulfo. So, kanyang pinirmahan yon, sa madalit sabi, may sumpa siya sa pag-apply niya ng unang passport noong 1991 na siya ay si Erich Sylvester Tulfo. Pinangatawanan niya na siya ay si Erich Sylvester Tulfo. Pagkatapos, sinabi niya roon na siya ay pinanganak noong December 30, 1965. Pagkatapos, sinumiti niya ang imbento na birth certificate ni Erich Sylvester Tulfo. So, ibig sabihin, sa pagsabi niya na siya ay pinanganak sa Hawaii at sinabi niya siya ay US citizen, hindi ba ayan ay katulad na rin ng pagsusumpa ng katapatan sa bansang Amerika? So,
3 beses pa siya nag-apply uli ng passport. So, 4 na beses siya binigyan ng passport sa pangalan ng Erich Sylvester Tulfo. At inamin niya ito lahat sa kanyang sagot. Ito po ang sagot niya. Ipinapakita ko sa inyo, yan po yung sagot niya. So, para maklaro nyo yung sagot niya, yan po. Yan ang title ng kaso, Berteni Catalunya Causing versus Erwin Tisiba Tulfo. Ang verified answer cum memorandum. Yan po ang sagot niya. So kung pupunta tayo doon sa paragraph 51, pag-usapan natin ng citizenship. Ang sagot niya, petitioner failed to prove. Hindi ko raw napatunayan na sa pamamagitan ng ebidensya na siya ay hindi Pilipino. Ang aking ebidensya po sa kanya, ulitin ko lang sa inyo, ay yung sulat ng US Embassy sa kanya binigay na nagsasabi ay nire-revoke ng US Embassy ang pasaporte na hawak niya na nasa pangalan ng Erich Sylvester Tulfo sapagkat napatunayan ng US Embassy sa kanyang pag-amin din na siya ay isinilang sa bayan ng Tacloban, Leyte noong August 7, 1963. At dahil doon, yung passport na ibinigay sa kanya ng US government, lumalabas na pwede mo sabihin na fake news o peke o na pinapalsipika na lang niya. Pero hindi rin natin pwede itabi ang katotohanan na kanyang pagkatao, hindi na tinitingnan kung siya si Erich o si Erwin, ay sumumpa siya na siya ay Amerikano. Common practice naman yan sa buong mundo na maraming tao nagdadala ng iba-ibang pangalan. Common naman yan. So, ibig sabihin, si Erap nagdadala ng pangalan na ang totoong pangalan niya ay Ejercito Joseph Ejercito. Pero ang dinala niyang pangalan, Joseph Estrada. So, ang passport ni Joseph Ejercito ay Joseph Estrada din ang pangalan. So, ibig sabihin, hindi siya Pilipino dahil ang totoong pangalan niya, Joseph Ejercito. Parang ganun pong argumento ni Erwin Tulfo. Pero at least inamin niya. Ang sinabi niya lang dito ay wala raw akong ebidensya binigay na para makapagpatunay na siya ay American citizen. Ang kanyang hinahanap na ebidensya para tanggapin niya ay kung meron daw akong sinumite na oath of allegiance. 3 ang pinagpapili niya ko sa 3 Naturalization in favor of the US. Tapos by ex-presidentiation of Filipino citizenship. And by subscribing to an oath of allegiance to support the constitution or laws of foreign country. Ang akin namang argumento rito, dapat na inamin mo na nag-apply ka ng US passport sa pangalan ng Erich Sylvester Tulfo, yung pag-apply mo pa lang ng application form, nagdi-declare ka doon na nagsasabi ka ng totoo. At sa mga bagay-bagay na sinabi mo, sinulat mo doon para pag-apply ng US passport ay mga bagay na kailanganin sasabihin mo para bigyan ka ng pasaporte ng Amerika. At anong importanteng bagay doon na sasabihin mo? Dapat sasabihin mo na ikaw ay ipinanganak sa Amerika. Pag sinabi mong ikaw ay pinanganak sa Amerika, para na rin po ikaw ay nanunumpa na suportahan at depensahan mo ang konstitusyon at batas ng United States of America. Ang iba pang nakasulat doon kung saan kayo pinanganak. Lagay mo ron sa Hawaii. Ang iba pa doon, nilagay mo kung ano ang citizenship mo, nilagay mo United States. Tapos since birth. Yan po yung mga pagsasabi na ganon na nakasulat doon at pinirmahan mo ay katulad na rin po sa pagsasabi na ikaw ay nanunumpa na ipaglaban mo ang konstitusyon at batas ng United States of America. Pangalawa niyan,
Inamin niya rin na siya naging sundalo ng US Army. Tandaan niyo naman, pag mag-serve ka, pag kinuha ka na sundalo ng Pilipinas, isa sa mga service na pangangailanganin mo, isa sa mga oath ay manumpa ka bilang sundalo. At ikaw ay to defend the Constitution and the laws of the Republic of the Philippines. In the same manner, na ganun din, dipinsan mo rin ang Constitution and laws of the United States of America. So, magta-type ako dito po sa AI kung ano ang oath of office ng mga Amerikano. Okay? Nakasabi po sa oath of enlistment ng mga Amerikano kung ikaw ay maging sundalo ay ganito po. I, pangalan, Erich Sylvester Tulfo, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance to the same, and that I will obey the orders of the President of the United States and the orders of the officers appointed over me, according to regulations and the Uniform Code of Military Service. So help me God. This oath reflects the commitment to uphold the Constitution of the United States and follow all the lawful orders. So, in other words, ladies and gentlemen, ang pasaporte na nasa pangalan na Erich Sylvester Tulfo ay napatunayan na hinawakan po ni Erwin Tulfo. In fact, inamin niya. Number 2, hindi lang po pasaporte ang hawak niya. Inamin niya rin na naging sundalo siya ng Amerika. At sa pagiging sundalo ng Amerika, yung binasa ko na nilabas ng artificial intelligence, ay iyon po ang pinanunumpa ng isang sundalong Amerikano. I will uphold and defend the Constitution of the United States and the lawful order of the duly constituted authorities. Equivalent na po yan sa tinatawag na ang argumento kasi ni Erwin Tulfo, by naturalization ako pwede matanggalan ng citizenship. At by expression of cessation o renunciation o nagnumpa ako na ayaw ko na maging Pilipino. O di kaya nag-oath ako ng allegiance sa pangatlo. Ganun po. Ang unang argumento ko, sa passport pa lang na inamin niya, ay tapos na ang laban. Dinugtungan pa ng pag-amin niya na siya ay US soldier. Ngayon, ang gusto niya palabasin, magsasubmit ako ng certificate or affidavit na kung saan nanumpa siya. Hindi na kailangan kasi bakit? Siya mismo nagsubmit ng ebidensya na siya ay may pasaporte. O ngayon, ito po sa kanyang, tingnan natin sa affidavit sa kanyang, dulo, mga attachments niya, ha? O ito, Annex 5 ni Erwin Tulfo sa kanyang sagot laban sa akin. O ano ito? Dear Erich Sylvester Tulfo, the Department of State has revoked US passport number 566701788 issued to you in the name of Erich Sylvester Tulfo on August 6, 2021, along with any other valid US passports issued to you pursuant to 22 CFR Section 51.62. Paragraph A sa paragraph 2, which provides that a U.S. passport may be revoked when it has been determined that the passport was obtained illegally, fraudulently, or erroneously. The regulations cited in this letter may be found at, nilagay dyan. So, karugtugyan, binanggit dito, department records show that you initially executed a U.S. passport application on 1991, in which you were issued U.S. passport number 7000-90711 on May 24, 1991. Subsequently, on October 19, 2001, you submitted the U.S. passport renewal application and you were issued U.S. passport number 702-063-235. Additionally, on August 5, 2011, you submitted a U.S. passport renewal application. As a result, you were given a U.S. passport number 483-837310 on August 5, 2011. Most recently, you submitted a U.S. renewal passport application and presented
your previously issued U.S. passport number 483837310 as your identity and U.S. citizenship. Consequently, a U.S. passport number 566701788 was issued in the name of Erich Sylvester Tulfo. Yan po. Ito po ay ikaw mismo ang nagbigay. Oh, dito, sinabit mo ito. Sa karugtong pa niyan, sinabi, an investigation revealed that Erich Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965 in Hawaii, is not your true identity. Evidence suggests that you are Erwin Toshiba Tulfo, born on August 10, 1963, in the Tacloban City, Leyte, Philippines. In fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in the Philippines, and you obtained your U.S. birth certificate by fraudulent means. Lastly, on September 14, 2022, you were issued a G2B visa, and on your U.S. visa application, you admitted that in fact your birthplace is Tacloban City, Leyte, Philippines. Therefore, because you made false statements of material fact on your passport application, U.S. passport number 566701788 is revoked pursuant to 22 CFR Section 51.62, Paragraph A, Subparagraph 2. So, iyan po ang kanya. Ito pang ebidensya na inamin niya. Na noong na tinanggap niya ang sulat na may petsa na October 11, 2022, yung binasa ko, yun pong tinanggap niya. O, pirmado ni Erwin Tulfo. O. Kanyang ebidensya to galing, ha? At tapos may resibo pa siya binigay na sinuko sa US Embassy ang passport number 566701788 under the name of Erich Sylvester Tulfo. At saka sinurinder niya rin ang Social Security card niya in the name of Erich Sylvester Tulfo. So, yan po siya, ladies and gentlemen. Pero ito may US passport siya. Yan, Tacloban City pinanganak. So, mag-expire ay December 15, 2032. Yan si yan si Erwin Tulfo. At least dito, inamin niya na. So, doon pa lang sa pagkasundalo ay tapos na ang laban. Kung ikaw magsusundalo, ulitin ko lang, ikaw ay nanunumpa. Ito, ulitin natin, ha. Yan. So ito, oath of enlistment. Pakita ko sa inyo. Ito nakalabas ito sa website ng US government. Ito. Sa US Army. Yan, nakita ba ninyo yung oath of enlistment? Yan po yan ang oath of enlistment. Basahin ko. I do solemnly swear, I, Erich Sylvester Tulfo, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies. Oh, yan, klarong-klaro. Yun pa lang na statement, klarong-klaro na. So, wala na, huling-huli na si Erich Sylvester Tulfo. Sa ganito, babanggitin ko lang yung ibang issue pa. At least ito, sigurado ko, ay hindi na siya makakalusot dito pa lang. Ngayon, tingnan ko, pero in-expect ko pa rin ang Comelec, kakampi niya kasi, magdesisyon ng pabor sa kanya. Total, ang Amerikano naman ay si Erich Sylvester Tulfo at hindi si Erwin Tulfo. Yan po, nakikita ko. Kung ganun man, mag-file ako ng motion for reconsideration at dadalhin ko na ito sa Supreme Court. Yan na po. Ladies and gentlemen, at magandang hapon po, Erwin Tulfo.